Hallelujah God, Hallelujah Jesus, dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito, O God. Lord, patuloy po na kami sasamba sa iyo. Diyos ka sa aming mga buhay, Diyos na hindi nagbabago kailanman. Hayaan niyo nga po na maialay namin ang pinakamainam na papuri at pagsamba sa umagang ito. Lord, salamat sa umagang kay ganda, O God. Salamat sa kalakasan na patuloy mong binibigay sa amin, O God. Salamat sa sukdulang pag-ibig mo sa amin, O God. At salamat sa mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa amin, O God. Lord, bago po kami dumako sa aming Sunday service, O God, Lord, tawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, O God. Siyasatin niyo po ang aming puso't isipan, O God. Lord, patawad po kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan, nasabi na hindi maganda, nagawa na hindi kalugod-lugod sa inyong banal na harapan, O God. Lord, salamat po, O God. Dalangin namin, O God, na lahat po ng tatayo dito sa harapan, O God, Lord, kayo lang po ang mapapurihan at maitaas sa kanya-kanya nilang mga buhay, O God. At lalong higit sa aming pastor na magsasalita, Panginoon, Lord, lukupin niyo po siya ng inyong kapangyarihan, O God. Biyayaan niyo po siya ng karunungan na nagmumula lang sa inyo, O God. Bawat salita po na lalabas sa kanyang bibig ay pawang sa inyo lang po nang gagaling ito, Panginoon. At kami po, O God, na makikinig sa inyong banal na salita, O God, Lord, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan para magrema lahat ito, O God, at maipamuhay namin sa kanya-kanya naming pamumuhay at maging bilang isang Kristiyano, Panginoon. Lord, salamat po. Holy Spirit, we welcome you on this place. Bawat sulok po ng simbahang ito ay patuloy na ang presensya nyo ang siyang dumaloy sa lugar na ito. Panginoon, purihin ka, O God, pasalamatan ka, at ngayon pa lang po, Panginoon, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain na ito. O God, samahan niyo po kami hanggang sa matapos ang gawain na ito, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyo po lahat ang papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. Ini po kaya kaming samot ng langit. Sa tanging pangalan niyo, Jesus. Amen. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon ngayong umagang ito? Hallelujah, Jesus! Praise you for you are good. Hallelujah, good. Hallelujah. Sige po, naging mabuti ang Panginoon. Hallelujah, naging tapat po ang ating Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan, awitan, pasalamatan ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa bawat isa. At ngayon po, patuloy tayong aawit. Amen. Hallelujah. Sige po, pwede tayong sumayaw, pumalakpak sa Panginoon. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, 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 oh.
purihin sa tinig na aking taglay. Kay buti mo, Panginoon ko, habang buhay. Kay pupurihin sa tinig na aking taglay. Kay buti mo, Panginoon ko, habang buhay. Ika'y pupurihin sa tinig na aking taglay. Lahat ng tao, come on! Ng tao sa sanlibutan, maglibot-ibon upang sambahin ka. Lahat ng tao sa sanlibutan, maglibot-ibon upang sambahin ka. Lahat ng tao sa sanlibutan, maglibot-ibon upang sambahin ka. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos Ama. For the last time, purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos Ama. O Diyos Ama. Purihin ka, O Diyos Ama. O Diyos Ama. Purihin ka. Sige po. Hallelujah, purihin ng ating Panginoon. Pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Ang ating mabuting Diyos. Purihin ka. Come on, lift your voice. Lift your shouts of praise to the Lord. For He is good. He is good. And His love endures forever. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Jesus. Purihin ka ng iyong mga anak. Purihin ka ng iyong mga nilalang, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka. Hallelujah, Jesus. Oh, we bless your name, Lord. How we praise you, Jesus. How we praise you. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo sa aking buhay, O Diyos. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka
sa kalangitan. Yes, God. Ang iyong Open our eyes, Lord. Open our eyes, God. kadakilan mo. Open our eyes, Lord. Oh, papuri Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking sining, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ang mga ikaw. buhay namin ay Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di Walang papantayan. Hallelujah! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di Everybody say that name. Jesus, itaas ang pangalan mo. Jesus, come we lift that name. Itaas ang pangalan mo, Jesus. Purihin ang pangalan mo. Oh, sambahin ang ngalan mo. Parangalan ang pangalan mo, Jesus. Itanyag ang pangalan mo, Jesus. Ang iyong kapangyarihan, oh Jesus. Purihin, purihin. Oh, dakilain ka sa lugar na ito, oh Jesus. Oh, everybody lift the name of Jesus. 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 Everybody lift the name. Let every tongue lift the name of Jesus. Let every hand lift the name of Jesus. Let every heart lift the name of Jesus. Oh God, we praise you. We praise you. We praise you. Come on, church. Praise him. Praise him if you can. Praise him if it's good. Come on, church. Praise him if it's good. Oh, we praise you. Come on. Praise him if it's faithful. Oh, we praise you, Lord. Come on, sige po, narito ang Panginoon. The presence of the Lord is in this place. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory, glory. Unto the Lamb, unto the Lamb. Oh, be praised, be praised. Praise be the name of the Lord, the Lamb who was slain. Praise him, all ye people. Praise the King, praise the King. Oh, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Jesus, Jesus, we'll lift your name up high. Be exalted, oh Lord, be exalted. Be exalted, be exalted, God. Jesus, be praised. God, pinupuri ka namin ng sama-sama. Kami nagkakatipon para sa iyong pangalan. Oh, purihin ka, parangalan ka,
ka ng iyong simbahan. Oh, in Jesus' name. In Jesus' Hallelujah. Come on. Hallelujah. This is why we are here to worship the living God. Come on. Hallelujah. Oh, no other name but the name of Jesus. No other name but the powerful name of Jesus. Oh, we worship you. Hallelujah. Oh, we lift you high. We lift you high. Hallelujah. 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 Luwalhatin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng papuri, ang pagdakil at pasasalamat, tanging sa'yo, Jesus. Ikaw lang ang karapat-dapat, Panginoon. Ikaw lang ang nararapat, Panginoon. Oh, Jesus. God, ikaw lamang, Panginoon. Dahil ikaw ay mabuti, O God. Dahil ikaw ay tapat, Panginoon. Dahil ikaw ay nag-iisa, O Diyos. At mabuti ka sa aming mga buhay, O Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa mga papuri, O God. Maayos man ang buhay namin, Panginoon. May problema man kami, O Diyos. Karapat-dapat ka sa papuri namin, Panginoon. God, nabibigatan man ang aming mga puso. Karapat-dapat ka sa mga papuri namin, O Diyos. Pagkat hindi nito mababago ang katotohanan na ikaw ay mabuting Diyos, God. You are good, Lord, all the time, Lord. All the time, Lord. Hallelujah, God. May kinakaharap man akong pagsubok. May karamdaman man, Panginoon, ikaw ay mabuti, O God. Ikaw ay karapat-dapat sa papuri pagkat ikaw ay Diyos, God. Ang katotohanan na ikaw ay Diyos, Panginoon. Ano man ang maging sitwasyon at lagay ng aming buhay, ikaw ay Diyos, Panginoon. Diyos ka, O God. Ikaw ang may-ari ng aming buhay, O God. Ikaw ang may-ari ng lahat ng nasa amin, Panginoon. Oh, purihin ka, O God. Purihin ka, O Diyos. Hindi, Panginoon, may larawan ng salita kung gaano kakabuti, O Diyos. Lord, sabi nga, Panginoon, sa iyong salita, O God, makasalanan pa kami, binigay mo na ang iyong anak, O Diyos. Nang kami ay makasalanan pa, Panginoon, ibinigay mo ang bugtong na anak, Panginoon, para kami ay tubusin, O Diyos. Ganon kakabuti, O God. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat. Pero pinag-alayan ka ng pagmamahal ng Diyos. Ganon siya kabuti. Nawa, Panginoon, mag-umapaw sa aming mga puso ang kabutihan mo, O God. Lord, ang bawat isang narito, Panginoon, makita sa buhay namin na ikaw ay mabuti, O Diyos. God, makita sa puso namin na ikaw ay mapagmahal na Diyos, O God. Lord, yung pag-ibig na katulad ng sayo ang siyang mag-umapaw sa aming mga puso, Panginoon. Kung gaano mo kami pinatawad, kung paano mo kami pinatawad ng paulit-ulit, matuto kaming magpatawad, Panginoon. Kung paano mo kami inunawa, Panginoon, matuto kaming umunawa ng aming kapatid, O God. Ng aming kapwa, Panginoon, ng aming pamilya, O God. Dahil, God, nais naming maging katulad mo, O Diyos. Nais naming maging katulad mo, Panginoon.
Lord, yung kabutihan mo, Panginoon, na nag-uumapaw, yung pag-ibig mo, yung habag at biyaya mo na nag-uumapaw, O God. Tulungan mo, Panginoon, na makita yon sa aming mga buhay, O God. Lord, hindi kami narito sa mundong ito, Panginoon, O God, para lang magpuri sa iyo, O God, o maglingkod sa iyo, O Diyos. Dahil, God, binigyan mo rin kami ng mga tao, Panginoon, para mahalin, O God, at paglingkuran, O Diyos. God, makita namin, Panginoon, makita namin ang mga taong ito, O God. Tulungan mong mabuksan ang aming mga mata, O God, ang aming mga puso't isipan, O Lord. Gusto mo rin, O God, na mag-umapaw ang pag-ibig namin hindi lamang para sa iyo, kundi para sa aming kapwa, O Diyos. Para sa aming kapwa mananampalataya, para sa aming kapwa kahit hindi mananampalataya pa, O God. Lord, gusto mo mag-umapaw ang aming kabutihan at pag-ibig, O God. So help us, Lord. Hayaan mong manguna ang Holy Spirit, O God. Hindi manguna ang aming emosyon, hindi manguna ang sarili naming karunungan, hindi manguna ang sarili naming kagustuhan, God. But Lord, let your will be done, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Makita sa mga buhay namin na ang Diyos namin ay mabuti. Makita, Panginoon, sa pananampalataya namin na ang Diyos namin ay buhay, O God. Makikita, Panginoon, makita sa aming mga desisyon, Panginoon, na Ikaw ay Diyos, O God. Makita, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord. Unahin ka, Panginoon. Unahin ka, Panginoon, dahil inuna mo kami, O God. Inuna mo kami, Panginoon. Pinag-alayan mo kami ng buhay, O Diyos. Lord, mag-alay kami ng buhay sa iyo, God. Lord, isacrifice namin ang aming mga buhay sa iyo, God. Lord, mga buhay, O God. Mga buhay na sakripisyo, Panginoon, para sa iyo, Diyos. Lord, ang katotohanan nga, wala naman kaming isasakripisyo, God. Wala naman talaga dahil sa iyo ito, Diyos. Sa iyo ito, Panginoon, ipinagdadamot lang namin, O God. Inuuna lang namin yung gusto namin, Panginoon. Lord, inuuna lang namin yung akala namin ay mas importante, O God. But Lord, wala nang mas mahalaga pa, Panginoon, kundi ang mag-alay ng buhay sa iyo, God. Magpuri, maglingkod, mahalin ka, Panginoon, ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isipan, Panginoon. Taging yun lang ang importante, O God, sa buhay na ito, O Diyos. Yun ang nagbibigay ng kahulugan sa amin. Kaya Lord, turuan mo kami. Turuan mo kami, Panginoon. At tulungan mo kami, O Diyos. God, nararapat kang pag-alayan ng mga papuri, O God. Lord, nararapat kang palakpakan ng iyong mga anak na niligtas, Panginoon. God, nararapat kang pag-alayan ng mga pagsamba at pasasalamat, O Diyos. God, dahil Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay buhay na Diyos. Ikaw ay makapangyarihang Diyos. At Ikaw ay nag-iisang Diyos. O, purihin ang Panginoon. O, purihin ka, O Panginoon. Purihin ka, O Diyos. God, walang ibang tatanggap ng pagdakila, pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. Tanging Ikaw lamang, Jesus. Wala sa nagpaawit, Panginoon. Wala sa sino man, O Diyos. Tanging kay Jesus lamang, man. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Oh, wala nang iba. Hallelujah. Tanggapin mo ang mga papuring ito at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan, thank you, Lord. Ayan. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, salamat sa Diyos. At muli natin
pagsubok. But thank God dahil pinili pa rin nating dumalo, makarating sa gawain ng ating Panginoon upang siya isambahin at purihin, upang siya isambahin at paglingkuran. Ayan, thank you. I believe meron po tayong first timer ngayon. Ayan, pwede po bang pag tinawag yung pangalan? Ayan, pwede po bang itaas yung kamay? Ayan, so let's welcome Christine Tagalog. Ayan. Welcome po. Ayan. Angelica Herrera. Ayan, welcome po. And Sagani Herrera. Hello po. Welcome po. And Rian Herrera. Ayan, welcome po. And last, Julian Herrera. Ayan. Welcome po. Welcome po sa Calvary Christian Ministry Concepcion. And welcome po sa gawain ng ating Panginoon. And of course, welcome din po sa online fam natin na nanonood. Ayan. So, it's giving time and it's blessing time. So, ayan, alam naman po natin na ang pagbibigay is part po ang pagbibigay po ng ating mga tithes and offerings is part po ng ministry. So, I encourage po ang bawat isa na patuloy na magbigay sa Panginoon because alam naman po natin na as we give, we glorify and serve our Lord Jesus. And pwede po tayong magbigay during kamayan or after service. And yung offering box po natin is nasa likuran. Ayan, pagpasok nyo po, then sa right side. So, ayan, before we proceed, let's pray. Father God, salamat po at muli naming napagtagumpayan ang araw na to. Ayan, salamat po sa lahat ng blessings na pinagkatiwalaan niyo po sa amin, O God. Thank you po for your provision, O God. Naway maunawaan nga po namin na ang pagbibigay ay part po ng aming paglilingkod sa inyo, O God. Bless niyo po ang bawat isa na naririto, O God, at ang mga salaping malilikom at naway magamit lamang ito sa ikalalago ng inyong mga gawain. Thank you, Lord. Let your will be done in this service, O God. Maghari po kayo, Lord. Once again, we give you all the highest praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. So, Salamat, tayo po ay nagtagumpay. Amen. Kapag nandito ka po ng linggo o kaya nasa mga simbahan kang kagaya nito, ikaw po ay nagtagumpay. Mukhang malungkot kayo. Kayo po ay nagtagumpay. Kayo pala kayo. Kayo ay nagtagumpay. Kaya po kayo ay nakarating ngayon. Kasi marami kayong pwedeng gawin maliban sa sumimba.
Pero dahil kayo ay inunan nyo ang Panginoon, kaya ako sinasabing kayo ay nagtagumpay. Amen. Salamat sa Panginoon. Magtuloy-tuloy na po tayo. Nasa second month tayo ng ating last quarter, no? November na ngayon. At ang ating last quarter ay tungkol sa grace overflowing in giving. Yan. At ngayong November naman ay yan, meron tayong bagong pagbubulay-bulayan. Ang title natin ngayon, yung November series po natin ay Lavish Giving. Sa Tagalog, yung lavish ay labis. Sobra-sobra, nag-umapaw. Kaya parang katono lang, lavish giving. November series po natin yan. At ngayong Sunday, God's lavish giving, our model. Yan ang maging modelo daw natin. God's lavish giving, our model. Ang kamanghamanghang pagbibigay ng Diyos, ang masaganang pagbibigay ng Diyos, yan daw ay magiging model dapat natin. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, dapat ay kawangis tayo ng Diyos. Amen? Bumabalik na yung image ni God. Image and likeness ni God sa atin. Bumabalik na dahil tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Heso Kristo. Psalm 65, ang ating pong pagbubulay-bulayan. Awit 65, ang ating babasahing mga talata. At babasahin ko po lahat ng dire-diretso. Tingnan natin kung makakaya natin ang walang pahinga. Praise is waiting you, O God in Zion, and to you the vow shall be performed. You who hear prayer, to you all flesh will come. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, you will provide atonement for them. Blessed is the man you choose and cause to approach you, that he may dwell in your courts. We shall be satisfied with the goodness of your house, of your holy temple. Be awesome by awesome deeds in righteousness, you will answer us, O God, our salvation. You who are confidence of all the ends of the earth and of the far-off seas, who established the mountains by his strength, being clothed with power, you who still the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the peoples. They also who dwell in the farthest parts of the parts are afraid of your signs. You make the outgoings of the morning and evening rejoice. You water its ridges abundantly. You settle its furrows. You make it soft with showers. You bless its growth. You crown the year with your goodness, and your path drip with abundance. They drop on the pastures of the wilderness, and the little hills rejoice on every side. At verse 13, the pastures are clothed with flocks. The valley also are covered with grain. They shout for joy. They also sing. Parang speaking tongues, ano? Tayo manalangin sandali. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa umagang ito na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa biyaya po ninyo na kami makakarinig muli ng iyong salita. Pabayaan niyong gawin naming pagsamba ang pakikinig ng mga salitang ito. Gawin naming pagpaparangal, taimtim na kami makikinig dahil ito'y bahagi ng pagsamba. Bubuksan namin ang aming mga puso sa iyong mga salita. At sa tulong po ng inyong kapangyarihan ay makapasok sa aming mga puso at matanim sa mga puso namin. At dalangin ko, Panginoon, we pray, O God, dahil ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, pabayaan mong lumago, tumibay, tumatag ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig namin ng inyong mga salita. Hayaan po ninyo na hindi sayang
God, ang aming pakikinig na ito sa halip, magbunga ito, Panginoon, kagaya ng inyong sinabi sa Biblia, ng 130 o kaya 60, Panginoon, na bunga sa aming mga buhay. Dahil ang mga salita mo'y buhay, ang mga salita mo'y banal, at ang mga salita mo, Panginoon, ay napakatalas, higit pa sa tabak na magkabilay talim. Hayaan mong makarinig kami ngayon ng mensaheng dadalhin namin pauwi upang makatulong, O God, sa aming paglilingkod sa iyo. Banal na Espiritu, welcome po kayo sa aming kalagitnaan hanggang matapos ang gawain ito. Magpagaling din po kayo, Panginoon, sa mga nangangailangan ng biyaya ng kagalingan. Dalangin ko ng pagpapagaling, O God. Dalangin ko, O God, ng pagpapalakas sa mga nanglulupaypay. Dalangin ko, Panginoon, ng pagpapanibagong lakas sa mga nauubusan ng kalakasan. Kung maituturing na parang baterya na nade-drain, God, i-restore mo ang kalakasan ng iyong mga anak. At hayaan mo, O God, hanggang sa ikaw ay dumating, lalo kaming lumakas, magpatuloy at maging matatag sa paglilingkod sa iyo, at magkaroon kami ng watchfulness, maging mapagbantay kami hanggang sa iyong pagdating ay lalo po kaming nagiging gising, lalo kami nagiging active, at lalo kaming umaangat sa level ng aming paglilingkod sa iyo. Purihin ka sa umagang ito, itong aming panalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God's love is giving, our model. Yan po yung title natin, at ang binasa natin yung Psalms 65. Bago natin pag-aralan yung Psalm 65, yung ating Diyos bilang creator, yung ating Diyos bilang creator sa Genesis 1:29 pa lang ay masasabi na natin na napakasagana niyang magbigay. As a creator, sabi niya, and God said, "See, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth," ang sabi niya. Ibig sabihin, hanggang sa Pilipinas yon, sa buong mundo daw "And every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food." Ibig sabihin po, sa creation pa lang, paglalang pa lang kay Adan at kay Eva, nung panahong yon, ay nagbigay na ang Diyos ng masaganang pagkain. Masagana? Masagana nga ba? Yes, masagana. Lahat kasi ng mga luntiang, mga halaman at mga bunga ng mga puno ay binigay ng Diyos sa mga tao para maging pagkain. Sample lang yan sa mga binigay po ng Diyos. Maliban pa, kung i-elaborate natin yung paraiso, yung Eden na kanyang binigay sa kanila, sample lang yan na binasa natin sa verse 29, binigay niya yung mga luntian, na mga dahon, na mga nagbubunga, na mga punong kahoy para maging pagkain natin. Bilang Redeemer naman, ano binigay niya bilang Redeemer? Alam niyo ba kung sino? Binigay niya si Jesus. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. From Genesis, itong John 3:16 ay bago pa Genesis ito. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba yung John 3:16 ay hindi wala siya sa John, kundi yan ay bago palikhain ang mundo. Nilaan na ng Diyos si Jesus para tubusin tayo. God is good. Sabi ko sa aking outline, medyo mahaba-haba yung mga nilagay kong mga salita dyan. God is good, all-powerful and sovereign. He is also good and able to shower us with lavish blessings. This combination of blessing and power is the picture we have of God in Psalm 65. Itong Psalm 65 na ito, ang laman niya ay combination ng blessing and power ng Diyos. Kaya pagka pinag-aralan natin itong Psalm 65 na ito, pag atin itong pinag-aralan, ay makikita natin dito ang dalawang napakahalagang
katangian ng Panginoon, being mapagbigay, being generous po, napakalinaw sa Psalm 65, at yung kanyang lakas at kapangyarihan ay nahahayag din po sa bahaging ito ng Biblia. So ang una, gawin natin tatlong division. Gawin natin tatlong division yung Psalm 65. Unahin natin yung 65 verses 1 to 4. Ito ang pwede nating ilagay na title niya. God's love is giving expresses through His grace. Yung kamangha-mangha at masaganang pagbibigay ng Diyos ay pinahayag niya sa pamamagitan ng kasaganaan ng kanyang biyaya. Yun ang verses 1 to 4. At yan muna ang ating titignan ngayong umagang ito. Nandiyan pa po ba kayo? Wala namang inaantok. Mukhang makulimlimata yung panahon sa loob ng simbahang ito ngayon. Okay. Sabi ko, none of us deserves to be loved the way God loves us. Tama yon. Wala ni isa man sa atin na karapat-dapat mahalin kagaya ng pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos. He brings us near and blesses us. Inilapit niya tayo sa kanyang sarili at pinagpala niya tayo. He adopts us into His family and gives us access we do not deserve. Inadapt niya tayo, inilagay niya tayo, ibinilang niya tayo sa kanyang pamilya, at binigyan na tayo ng napakalinis na access patungo sa Kanya. At ang sabi ko diyan, only grace. Yan. Biyaya lamang niya. Walang deserving sa atin para mahalin ng Diyos. Walang deserving sa atin para ilapit na tayo sa Kanyang sarili at pagpalain. Walang deserving sa atin para i-adopt niya bilang Kanyang anak at bigyan ng access. Anytime na tumawag tayo sa Diyos ay tumutugon siya. Wala. Lahat yan ay biyaya ng Diyos. So sa unang bahagi ng ating pagbabasa ng aklat ng awit sa Psalm chapter 65, ay makikita mo na agad sa verses 1 to 4 pa lang, yung kamangha-mangha at masaganang pagbibigay ng Diyos na inihayag niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya, grasya. Kaya grasya na po, sa grasya ng Panginoon ay inihayag niya. Ano yung makikita natin dyan sa mga talata na yan? Sa verse 2, ang Diyos ay, you who hear prayer. Ang Diyos po ay tumutugon sa panalangin. Sabi niya, God is an answering God. Ang Diyos po ay sumasagot sa panalangin. Kahit wala naman tayo, sabi nga nung naririnig kong preacher lagi, wala naman tayong pinatago sa Diyos, pero pag kami kailangan tayo, pwede tayong tumawag sa Kanya at Siya ay Diyos na nakikinig. Again, Siya ay nakikinig na Diyos. Pangalawa, sa verse 3, ay makikita natin, God is forgiving. Meron ba? You provide atonement for them. Sabi niya, bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig, gayon pa man, patawad mo sa amin pa rin, ay amin pa rin nakakamit. Forgiving. God, our God is forgiving. At hindi niya kailangan na dapat may kapalit bago ko kayo patawarin. Humihingi ba siya ng kapalit bago tayo patawarin? Wala. Wala siyang hinihingi. Basta lumapit ka at tumingi ka ng tawad, siya ay nagpapatawad. At sabi nga sa Daniel, dinagdag ko po yung talata sa Daniel chapter 9 verse 18. Oh my God, incline your ear and hear. Open your eyes and see our desolations and the city which is called by your name. For we do not present our supplications before you because of our righteous deeds, but because of your great mercies. Ang sabi niya diyan, pinapakita ni Daniel yung problema, yung mga problemang naranasan nila, at pagkatapos ay sinasabi niya yung kanilang kahilingan, pero sabi niya, binibigay namin sa iyo ang mga kahilingan ito, hindi lang sa mabubuti naming gawa. Kaya wala tayong binibigay na ganti pagka tayo ay humihingi sa Diyos, wala tayong binibigay na bayad pagka tayo ay humihingi ng patawad sa Kanya. Sabi niya, not because, sabi niya, for we do not present our supplications before you because of our righteous deeds, but because of your great
mercies dahil sa iyong kahabagan sa amin. So God is forgiving. At sa verse 4, nung kanina yung ating text, God is an approachable God. So sa verse 1 to 4, makita natin, God is an answering God, God is forgiving God, God is an approachable God. Ang Diyos po ay madaling malapitan. Naranasan niyo na ba, hihiram kayo ng pera sa kapitbahay, hiyang-hiya kayong lumapit? Hindi ganyan ang sa Diyos. Minsan kahit kaibigan na kaibigan mo na, kahit na close mo ng friend, nahihiya ka pa rin lumapit sa Kanya. Ang Diyos po ay approachable God. Makita natin yan sa mga sa verse 4. Sabi ko sa aking dinagdag na mga salita, our Heavenly Father is approachable not because we are good. Siya po ay approachable, hindi dahil tayo ay mabuti, but rather because Jesus opened the way for us. Hindi dahil sa tayo, ang Diyos ay approachable siya, hindi dahil sa mabuti tayo. Ang babait nyo, hindi na sinabi, ang babait nyo, halika kayo, welcome na welcome kayo dito. Ang babait nyo, kaya kayo pwedeng lumapit sa akin. Hindi, sabi niya, but Jesus opened the way for us to enter into His presence through Christ righteousness. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang nagbukas ng daan para tayo ay makalapit sa Panginoon. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kabutihan at katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nandyan lahat tayo. Simula sa paghingi natin, tumutugon siya. Paghingi natin ng tawad, napapatawad tayo. Sa paglapit natin sa Kanya, madali siyang lapitan dahil lahat yan kay Jesus. Sagana ang Diyos. So, God's love is blessing. Ano yung first point natin kasi? God's love is giving expresses through His grace. Dahil po lahat sa biyaya niya, tayo ay tinutugon, tayo ay pinapatawad, at ang Diyos po ay madali nating lapitan. Nakalagay yan sa verses 1 to 4. Tuloy natin. Pangalawa, hinati ko sa tatlo yung Psalm 65. Pangalawa, God's love is giving displayed through His power. Yan. God's love is giving displayed through His power. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ay pinakita niya ang Kanyang masaganang pagbibigay. Ano po? Pagka binasa mo yung verses 5 hanggang 8 na kahit hindi na natin basahin, sabi ko dito, we see over and over again how powerful God is, how He calms the storms, forms the mountains, whether it's natural storms or the storms in our life. Bagyo man yan na natural, kagaya ng mga bagyong dumaan, o yung bagyo man ng ating buhay, or the storms in our life that scare or intimidate us. Diba? God has power when we feel powerless. God controls whatever is outside of our control. Ibig sabihin po, ang Diyos po, dun sa verses 5 to 8, ang sabi niya ay siya yung nagpatatag, nag-form ng mga bundok, siya yung nagpapakalma ng mga dagat, at yon ay karaniwan pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. At napakarami po sa verses sa Bible na pinakita po yan. Napakarami. Ang problema, panahon natin ngayon, bakit meron lang tayong karamdaman, konting-konti lang na karamdaman, na babalisa na tayo? Bakit minsan nawalan lang tayo ng trabaho, ay parang wala na tayong pag-asa? Bakit kumisan meron lang tayong darating na pagsubok na hindi naman ganun kalakihan, ay agad na tayong nang lulupaypay? Bakit pagka may problema tayo sa pamilya, ay agad na tayong nanghihina? Sa verse 5 hanggang verse 8, pinapakita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, gusto niyang sabihin sa atin, yung bundok nga, sabi niya, yung dagat nga,
kaya kong patahimikin pag nagngangalit. Yung bundok nga, ay ako ang nag-anyo niya, naghugis ng mga bundok na yan. Ano problema ninyo na pwede niyong sabihin na ang Diyos naman, Lord, bakit hindi po matugunan itong problema kong ito? Bakit itong pagsubok na ito hindi ko malampasan? Bakit itong hinihingi ko na ito na hindi yata pwedeng mangyari? Imposible ata ito na tanggapin ko? Sabi ko kanina sa parulong, napakahalaga na tayo ay nagbabasa ng Biblia, sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Gusto kong makita ninyo si David. Si David kasi ang umawit niyan. Siya yung chief musician na umawit niyan. Pagka pinansin mo po yung Psalm 65 verse 1 hanggang 13, sa umpisa, ang simula niyan ay pagpupuri. Naalala niyo ba yung Psalm 65? Balikan mo nga yung verse 1. Verse 1. Di ba? Ano ang nakalagay? Pagpupuri sa umpisa. Praise is awaiting you, O God, in Zion. Sinimulan niya sa pagpupuri. At sa huling talata din, tinapos din niya saan? Sa pagpupuri. Tinapos din niya sa pagpupuri. Kaya mo bang ipalitaw yan? Yung verse 13. Tinapos niya sa pagpupuri. Pinackage niya, sinild niya, kinahon niya yung mga talatang binasa natin. Verse 1 at saka verse 13 ay pagpupuri, pareho yan. Pero ano nakalagay sa loob niyan? Ano nakalagay sa loob niyan ng verse 1 at saka verse 13 na yan? Ang mga nakalagay diyan, yan ang dapat na sampalatayanan ng bawat Kristiyano. Ano yung una nating point? God's love is giving, expresses through His grace. Siya ay nakikinig ng panalangin, nagpapatawad ng kasalanan, at siya ay approachable God. Isipin mo, kaya mo siyang lapitan anytime. At ang kahalagahan, hindi lang basta kayang lapitan, kaya kanyang bigyan ng anumang kailangan mo. Kaya mo na siyang lapitan, pag nilapitan mo, kaya ka pa niyang bigyan sa lahat ng kailangan mo. O may pagsubok ka, may problema ka, may pinagdadaanan ka. Sabi nung kanta ni, alam niyo ba yung kanta, He Will Carry You, ni Scott Wesley Brown? Alam niyo ba yan? Kantahin nga natin. Pwede ba natin kantahin itong stanza lang na ito? Kung totoo kayong marunong kumanta. Ready? Go! There is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. He cannot move it. There is no storm too dark. God cannot calm it. Yan ang bahagi ng He will carry you. Sa verse 5 hanggang verse 8, pinakita niya yung mga bundok at mga dagat na nagangalit na sa pamamagitan daw ng kanyang power ay pwede niyang pakalmahin, pwede niyang payapain ang lahat ng yan. At kung tayo man ay merong problema na sobrang laki, merong kasintaas man ng bundok yan, kasing dilim man. Nakita niyo ba pagka nagngangalit yung dagat, hindi pa tayo masyadong malayo tayo sa dagat eh. Ang dagat kasi nasa bandang mga yan. Sa Bicol, yan, may dagat yan. Sa atin kasi walang masyado. Pero pagka yung dagat po, nakita mo nagngangalit, ang dilim niyan. Tapos ay wala kang makita. Lalo na pag umuulan, tapos nasa dagat ka, ang dilim-dilim niyan at wala. Sabi niya, there is no storm too dark, God cannot calm it. Sa 5 and 8, verses 5 and 8, sa una, may kailangan ka mga bagay na kagaya nung kahilingan mo sa panalangin, kagaya nung kahilingan mo mapatawad, yung approachable God, kaya mong lumapit, makakalapit ka. Yung second level naman dito, pag ikaw naman ay may problema,
may pagsubok, may karamdaman, may pinagdadaanan. Ano pa ba? Ano pa ba yung kapareho niyan? Pagsubok, karamdaman, may pinagdadaanan ka, may problema ka, na parang hindi mo na alam kung kanino ka pupunta. He will carry you. He will carry you. Kaya kanyang bitbitin. Kaya kanyang buhatin. Kaya kanyang tulungan. Kaya, si David, alam niya to. Kaya ko nireview ulit. Alam ni David ito. Kaya inopen and close niya yung kanta sa pagpupuri sa Panginoon. Kayo po, matanong ko lang kayo, anong ginagawa ninyo paggising ninyo? Lakasan ninyo yung totoo. Natural ba sa inyo na paggising nyo nagpupuri? Wala na ba sa inyo yung paggising nyo, ala pala kaming bigas, naku, saan kami kukuha? Naku, may babayarin pala akong, darating pala ako ngayong Shopee. Wala pala akong naku, yung mga ganun, yung mga sarili, naku, kaya Kapampangan, halata palang ulam, wala pala tayong ulam, wala pala tayong, meron pa bang nagigising sa inyo na ganon? Sana lahat ay nagigising na sinisimulan sa pagpupuri. Amen. At kino-close sa pagpupuri. Tinatapos sa pagpupuri. Kaya lang gayahin natin si David. Kailangan alamin natin ang verse 2 hanggang verse 13. Maunawaan natin ang mga bagay na ito. Kapag naunawaan mo to, tiyak, sisimulan mo at tatapusin ang bawat araw na nagpupuri ka sa Diyos. Ano yung pangatlo? Verse 9 hanggang 13, God's love is giving exhibited through His riches. God's love is giving, yung kanyang masagana at kamanghamanghang pagbibigay ay pinatunayan niya, dinisplay niya sa pamamagitan ng kanyang kayamanan. Yan, pagka binasa mo ang verses 9 hanggang 13, pinaano ko sa Tagalog basahin natin sa Tagalog, ang ganda niyan. Bago ko basahin, wala pa noong mga business. Tama? Wala pa noong mga factory. Wala pa noong mga opisina sa Makati. Wala pa noong mga, ano yung usong trabaho ngayon? Online na mga call center. Wala pa lahat yan. Ang main trabaho nila noon ay, paghahasik at saka pagpapastol. Magsasaka at saka nagpapastol. O, basahin natin. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis sa halamang nasa lupa. Ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay lumago at sariwa. Yan pagsasakayan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta kay masaganang masagana. Alam ni David yun. Tayo ba alam natin yun? Hindi tayo magsasaka. So, i-translate mo lang sa trabaho mo. I-translate mo lang sa business mo. Ilagay mo lang sa business mo, hindi mo maintindihan ng tungkol sa lupa, pero ito ang mga salitang gusto kong tingnan ninyo. Balikan natin ulit ang verse 9. Balikan natin. Yan. Ganito mo kinalinga. Salitang, kinalinga. Yung ilalim na pinakailalim na salita, ano yon? Hindi mo, sasagot kayo batuhin ko kayo. Hindi mo ikinait. Ganito mo kinalinga, hindi mo ikinait. Ano pa? Susunod na talata. Verse 10.
Ano makikita niyo? Ha? O, verse 11. Di na nakita, no? Ang mga tanim ay malago at sariwa. Sa verse 11, ano? Sa tulong mong ginawa. Ibig sabihin po, pinapakita lang lahat ng yan. Kahit ngayon, i-translate mo sa trabaho mo yon, may tulong na ginagawa ang Diyos sa iyo. Hindi niya pinagkakait sa iyo ang pagpapala. Ano yung una kasi? Yung una? Nalimutan ko yung una. Yung mga salitang yan, kahit ngayon, applicable yan. Hindi niya pinagkakait ang tulong niya. Hindi niya pinagkakait ang kanyang pagpapala. Kahit ano pa'y trabaho mo ngayon, sa tulong lang niya. Kaya nagiging successful yan. Sabihin mo sa katabi mo yan. Kaya magiging successful yan, sa tulong lang niya. Kaya aangat yan, sa tulong lang niya. Kaya saan magpunta, at saan man magpunta kay masagana. Sa tulong lahat na niya. Hindi niya pinagkakait yung tulong na kanyang ginagawa. Yan dapat ang ilalagay natin. Anumang success ang iyong nararating. Anumang trabaho ang iyong ginagawa. At kung ikaw ay nagtatangka nga na magtrabaho o kaya mag-business, ganun pa rin dapat ang iyong maging prinsipyo. Ang tulong ng Diyos ay hindi niya ipagkakait sa iyo. Kaya't masaganang masagana. Yan. Saan ka man magpunta, ay masaganang masagana. Tapos yung verse 12, tungkol naman sa pagpapastol. Yan. Andiyan pa rin yung sa verse 12. Tungkol naman niya sa pagpapastol. Nakita lahat ni David yan. Gusto ko yan nilang makita po ninyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Gusto ko makita natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ba nilagay ko diyan sa yan. May nilagay akong salita diyan. To see God as He really is. To see God as He really is, ano siya? All-powerful, nakita natin sa mga talata, filled with love and mercy, nagpapatawad siya, at approachable siya, hindi siya galit, kahit ikaw ay nagkasala, siya ay merciful, overflowing in goodness and generosity, fills us with the same awe as the psalmist. It compels us to join with all creation as they shout for joy and sing. Yon daw kanyang pagiging all-powerful, merciful, loving, overflowing in goodness and generosity. Nawa po, ay maging dahilan yan. Kagaya nung psalmist na si Pablo. Sino na? Si David. Kagaya nung psalmist na si David. Ito nawa ang magpakita sa atin. Ito nawa ang maghikayat sa atin. Ito nawa ang mag-udyok sa atin. Nasamahan natin ang buong sangnilalang na as they shout for joy and sing. Sabi nga sa verse 13, sa Tagalog, ang sabi niya sa huling bahagi ng verse 13, lahat ay umawit, sa ilalim yung last sentence, ang lahat ay umawit, sa galak ay sumigaw. Kapag hindi mo nare-realize po yan, isa lang ang kulang. Kapag hindi mo nare-realize ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos, isa lang ang kulang. Kailangan mong magbasa ng Biblia at makilala mo kung sino ang Diyos. Naglagay ako ng ilang questions para sa ating conclusion. Naglagay ako ng ilang questions. Gusto kong pagbulay-bulayan nating mabuti ito. Magmuni-muni tayo dito sa mga salitang ito na aking ilalagay sa conclusion natin. Where do you need to be reminded? Where do you need to be reminded of how much God loves you? Saan ba? Mag-isip ka na pwede kang i-remind ng isip na yan, ng Diyos, na napakamahal na mahal ka ng Diyos. Para mawala yung iyong pagdududa sa Kanya.
Kailangan may makita ka sa sarili mo, talagang mahal ako ng Diyos. Parang wala akong kausap. Hanapin ninyo. No? Halapin ninyo. Parang may pader dito eh. Hindi, talog lang. Mag-pray kayo. Kasi parang may pader. Parang hindi nakaka-penetrate yung Word of God. Pag-pray nyo. Saan? Saan ka na pwedeng i-remind ng Diyos? No? Para simulan mo at tapusin ang araw mo na nagpupuri. Saan ka dapat i-remind ng Diyos kung gaano kanya kamahal? Ito pa yung mga tanong ko. Where have you seen God's goodness overflow in your life? Meron na ba o wala pa? Wala pa ba yung kabutihan ng Diyos na nag-overflow na sa iyong buhay? Wala bang ganyan para simulan mo ang magpupuri at tapusin mo ang gabi, ang araw na nagpupuri? Meron ba yan? Meron bang nangyaring ganyan? Para mawala yung mga reklamo, mga complaints, mawala yung pagdududa, mawala yung katamlayan. Dalawa na yung tanong na yan. Hanapin nyo kung saan kayo. Where do you need to be reminded of how much God loves you? Where have you seen God's goodness overflow in your life? Tiyak meron yan. Meron yan. Kaya mo, hindi lang isang bahagi o kaya dalawang bahagi. Saan ba nag-overflow yung kabutihan ng Diyos sa iyo? Meron. Huwag kang mag-focus dun sa wala. Huwag kang mag-focus dun sa parang yung dun ka lang focus. Ang dami-dami mong dapat tingnan na nag-overflow ang Diyos sa buhay mo. Saan? Dagdagan pa natin. Laliman pa natin ng konti. Where are you now? Kataya tayo, no? Where are you now? When it comes to the level of acknowledging God's faithfulness, nasaan na ba ang level mo ng pagkilala sa kabutihan at katapatan ng Panginoon? O baka grade 1 ka pa ba sa pag-acknowledge ng katapatan sa iyo ng Diyos? Anong level na ang pagbibigay mo ng pagkilala mo sa katapatan ng Panginoon? At ito pa yung isang tanong, what do you do to show your gratitude? Ano yung ginagawa mo para ipakita mo ang iyong gratitude sa Panginoon? Wala, hindi ka aabot dyan kapag hindi mo inayos yung mga unang tanong. Ayusin muna natin unang tanong. Tandaan mo itong tanong na to. What do you do to show your gratitude? Si David, ulitin ko, nakikinig daw sa panalangin ng Diyos, sabi ni David. Amen? Merciful siya, nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Sabi niya, approachable ang Diyos, sabi ni David. Isipin mo, nakikinig sa panalangin, nagpapatawad, at siya'y approachable anytime. Malungkot ka, kahit wala kang kahilingan, lumapit ka, nandiyan ang presensya ng Diyos. Kristiyano, totoo ba yon? Malungkot ka, lumapit ka sa Diyos, nandun ang presensya niya. May problema ka, lumapit ka sa Diyos, nandun siya. Hindi sa mahirap katukin, hindi sa mahirap hanapin. Ganyan si David. At sa verse 5 hanggang 8, pinapakita yung power ni God. Pinapakita yung lakas ng Diyos. Alam ni David yon. At sa huli, pinapakita niya yung kasaganaan sa trabaho mo, sa buhay mo, sa business mo, sa iyong pinagkakakitaan. Pinapakita niya yung kasaganaan na tulong na hindi niya pinagkait. Amen? Mga binasa natin mga salita, hindi niya pinagkait, minabuti niyang tulungan at pasaganain ang mga biyayang yan. Alam lahat ni David yan. So bago ka dumating dito, hindi ka makakarating sa tanong na to pag hindi mo nasagot yung mga unang tanong. Ulit, where do you need to be reminded of how much God loves you? Bago ka lumabas dito, alalahanin mo, makumbinsi ka na mahal ka ng Diyos. Ano yung pangalawa? Where have you seen God's goodness overflow in your life? Meron yan. Wag yung kulang ang hanapin mo. Yung nag-overflow ka saan? Nag-overflow ka saan? Kung saan man yon ang hanapin mo
para magawa mo yung panghuli nating tanong. At ano pa yung pangatlong tanong? Where are you now when it comes to the level of acknowledging God's faithfulness? Gaano mo na ba ina-acknowledge yung faithfulness ni God? Nasa mga reaction mo po yan. Nasa mga araw-araw mong ginagawa yan. Nakikita ng Diyos yan kung ina-acknowledge mo yung kanyang katapatan sa iyo. Amen? Makikita po ng Diyos yan. Gusto ko makita po nito pag bulay-bulayan to. Bago natin sa huling tanong, what do you do to show your gratitude? May gagawin ka dapat para ipakita ang iyong pagpapasalamat, ang iyong pagkilala, ang iyong pagbibigay ng gratitude sa Panginoon. Meron ka dapat. So yan po ang ating pagbubulay-bulayan. Tumayo po tayong lahat ngayong umagang ito. God's love is giving. God's love is giving. Yan po yung ating topic ngayong umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, sinamarize ko yung buong kwento. Yung blessings and power of God ay nandun sa Psalm 65. Yung blessings, dahil kailangan mo ng pagpapatawad, kailangan mong ng mga prayer na tutugunin, kailangan mong lumapit sa Diyos, andyan yung blessings. Sa panahon na may problema naman at pagsubok at kahirapan, andyan yung power ni God. Walang pagsubok na hindi ka kayang tulungan ni God. Kapag hindi mo na kaya, hindi mo na kontrol ang mga pangyayari, kontrolado pa rin ng Diyos yan. Gaano ka ba kapanatag yan? Pag hindi mo na kontrol, Lord, hindi pa gumagaling ang aking sakit, gaano ka kapanatag na ang Diyos ang may control at in His time, in His perfect time, in due times, kayang-kaya kang bigyan ng himala at pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Ang power and blessings ni God nakalagay sa Psalm 65. Pero, ano response natin? Si David, sinimulan niya sa pagpupuri at tinapos niya sa pagpupuri. Hallelujah. Where do you need to be reminded of how much God loves you? Where have you seen God's goodness overflow in your life? Nasaan na ngayon ang level mo ng pag-acknowledge ng katapatan ng Panginoon? O ikaw ay parang ikaw pa rin ay isa sa mga umaasa lang na i-bless ka pa, i-bless ka pa, i-bless ka pa, i-bless ka pa. Baka kailangan mo nang simulan na i-acknowledge ang kabutihan ng Diyos. Anong gratitude na ang pinapakita mo sa Diyos? Ano? Ano ang ginagawa mo to show your gratitude sa Diyos? Pag-isipan po natin kung tayo mag-close sa ating panalangin. Hallelujah, God. O purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, makanano kayo po magpasalamat kay ka keng gewa mo ngayon ni God keng biyemi. Paano kami nagpupuri? Paano kami nagpapasalamat, O God? Lord, minsan wala kaming makitang magandang bagay. Panginoon, ipakita mo sa iyong mga anak kung gaano ka kabuti, gaano ka kasagana, kung magbigay, at kung gaano ka kakapangyarihan. Lord, pagbubulay-bulay namin ngayong buwan, ang tungkol sa giving, ang tungkol sa pagbibigay, Panginoon. Pero dito, inumpisahan mo na ikaw ang nagbigay. At ikaw ang aming model, ang sabi ng aming title. God's love is giving, our model. Panginoon, hayaan mo na ma-enjoy muna namin, ma-experience muna namin, O God, ang pagbibigay na ginawa mo sa amin, O God. Hindi mo pinagkait ang iyong sarili. God, ikaw ay approachable, God. Madali kang lapitan. God, ikaw ay mapagpatawad kahit kami ay nagkakasala. Ay ikaw nga nagturo, God, 70 times 7 kung magpatawad. Kaya ganun ka magpatawad. Napakasagana mong magpatawad. Sa oras na ito, God, tulungan mo kaming makita ang mga bagay na ito
at maging appreciative kami, maging grateful kami, Panginoon. Ibigay namin ang pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sige po, bigyan ko kayo ng time. Humanap kayo ng time na purihin ang Diyos sa Kanyang ginawa sa inyo. Hanapin po ninyo anong ginawa niya sa inyo. Ano muna yung bagay na pwede mong ipagpasalamat sa Diyos. Bago ka magsabi ng salamat o Diyos, salamat o Diyos, bigkasin mo, iparinig mo sa Diyos, ano ba yung pinagpapasalamat mo sa Diyos? Ano ba yung pinagpapasalamat mo sa Diyos? Pwede ko kayong tulungan, maaring sa inyo itong mga sasabihin ko. Salamat sa Diyos at naibalik ka niya sa paglilingkod sa Kanya. Salamat sa Diyos at mula doon sa nanglulupaypay mong espiritual, ibinalik ka ng Diyos sa Kanyang presensya. Salamat sa Diyos mula sa kawalan ng pananampalataya, unti-unting tumutubo ang pananampalataya mo. Salamat sa Diyos, ikaw ay may trabaho ngayon, ang iba'y walang trabaho. Salamat sa Diyos, ang ganda ng bahay mo, yung iba walang bahay. Salamat sa Diyos, pinagpapala ka financially, yung iba ay hikahos at hindi magkasya ang kanilang income sa kanilang mga buhay. Oh, rabas sandaraba. Sharaba kaya rabas sandaraba kataraba. Shararaba sandaraba. Salamat o Diyos! Salamat o Diyos! Hallelujah! No, salamat! Narito ako ngayon, yung iba nandun sa mga bisyo nila. Salamat o God at nakasimba ako ngayon. Yung iba God natutulog. Yung iba nasa ospital. Salamat o Diyos. Be grateful. Simulan natin at tapusin ang gawain ito na nagpapasalamat tayo sa Diyos. Saan mo ba nakita ang katapatan ng Diyos? Saan mo nakita ang power ng Diyos sa iyong buhay? Oh, salamat sa iyo, Panginoon. As for me, O God, hallelujah. Napakabuti mo sa akin, O God. Napakabuti mo sa akin, O God. Nagpapatawad ka. Napakabuti mo. Please, hanapin mo para ma-enjoy mo presence ni Lord. Para ma-enjoy mo presence ni Lord. Hanapin mo yung kabutihan niya sa iyo at yun ang sabihin mo sa Kanya. Hanapin mo kung saan siya naging mabuti at yun ang sabihin mo sa Kanya. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, O God. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Meron at meron kaming makikitang napakagandang gawa mo. May mga makikita kaming kamanghamanghang gawa mo. O God, help us to see. Open our eyes, O God, para makita namin ang iyong kabutihan. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, God. Again po, for the last time, yung ating huling question, what do you do to show your gratitude? Ano ang iyong ginagawa? Ano ang iyong gagawin? Ano ang iyong ginagawa para ipakita mo ang pagpapasalamat na yan sa Diyos? By action, may pagkilos na ginagawa ka para ipakita mong nagpapasalamat ka sa Diyos sa mga bagay na yan na Kanyang ginawa sa iyo. Panginoon, mag-usap ka po, Panginoon. Pabayaan mo makahanap ang iyong mga anak ng ipagpapasalamat sa iyo. Pabayaan mo pong manakit lang pong ipagpasalamat na kaya ng anak mo nga tsukeni-ngeni at maging dahilan para elatuknang, para hindi sila tumigil, maging dahilan para hindi sila tumigil sa paglilingkod at pagsamba sa iyo. Maging dahilan ito para magtapat sila sa iyo. Maging dahilan ito para gayahin, O God, ang Haring David, Panginoon, na sinisimulan at tinatapos ang bawat araw sa pagpupuri sa iyo. Sabi ng Bible, 7 days I will praise God, sabi ni David. Hayaan mo, O God, makita namin ang dahilan bakit ka namin pinupuri. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa mga anak mong narito ngayon na nagdi-desire pa na mag-level up sa kanilang paglilingkod sa iyo,
kausapin po ninyo sila, Panginoon. Sabihin po ninyo sa kanila na kaya mo silang tulungan. Kaya mo silang iangat. Kaya mo silang i-level up, Panginoon. Dahil yan ang kalooban mo na umangat kami sa paglilingkod sa iyo. Mag-level up kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, doon sa mga may karamdaman na nagiging hadlang ang karamdaman, pero gusto nilang maglingkod sa iyo, God, ipakilala mo sa kanila ang lakas at kapangyarihan po ninyo. Salamat sa iyo, O God. Sa mga anak mo na nandito, O God, may mga hadlang sa kanilang pamilya. May mga hadlang sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya hindi sila makapaglingkod ng totohanan sa iyo. God, ipakita mo sa kanila, Panginoon, kahit mataas na bundok ay kaya niyong pawiin para lang bigyan niyo kami ng daan na mabigyan kayo ng kapurihan at karangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga nanglulupaypay at parang nalolobat na ang kanilang spiritual life, Panginoon, hallelujah. Ikaw na approachable God. Ikaw na Diyos na madaling malapitan, hallelujah. I-restore mo ang mga nanglulupaypay sa kanilang spiritual na buhay. Para sa mga kabataan, Panginoon, na may mga napakaraming ginagawa, masyadong distracted ang kanilang paglilingkod sa iyo. God, we pray, bigyan mo sila, Panginoon, ng direksyon, yung galing sa iyo na direksyon, Panginoon. Bigyan mo sila ng focus, yung galing sa iyo na focus, Panginoon, para mabigyan kanila ng kapurihan at karangalan. Salamat sa iyo, O Diyos, sa umagang ito. Hayaan mong uuwi kami maya-maya, Lord, nadala ang mga biyaya at pagpapalang ito. Lord, bless mo rin ang aming communion ngayong araw na ito, God. Bless our communion, Panginoon. Pagpalain mo ang tinapay, O God, na sumisimbolo sa iyong katawan, na nagkalasog-lasog doon sa ibabaw ng krus. Sabi ng Biblia, by your stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami nagsigaling. So we declare healing, Panginoon, sa mga anak mong narito ngayon. Dinideklara namin ang pagpapagaling na nanggagaling sa iyo. Dahil sa iyong mga latay sa krus, tatanggap kami ng kagalingan. Tanggapin namin ang biyaya ng kagalingan. And we pray, O God, yung juice na sumisimbolo sa iyong dugo for our atonement, para sa pagkatubos ng aming kasalanan. Tanggapin namin ang communion ngayong umaga na punong-puno ng pag-asa, na tatanggapin namin lahat ng benefits, kalakip ng iyong pagkamatay sa krus. Salamat po, Panginoon, ito ang aming dalangin. Sige po, pag-distribute na po yung communion natin. Patuloy po tayong magbulay-bulay. Patuloy tayong humingi ng pagbubulay-bulay. At patuloy po tayong lumapit sa Diyos at hilingin na tayo po'y patuloy niyang linisin. Kung may hadlang po sa ating buhay, ano po? Kung kayo po ay bago-bago lang pong dumadalo sa lugar na ito, ang Diyos po'y approachable, sabi ng ating pinag-aralan. Ang Diyos ay merciful. Panginoon, patawarin mo anumang kasalanan meron kami sa isip, sa salita, sa gawa. Anuman ang karumihan na makita mo sa amin, linisin po ninyo ito, Panginoon. Anumang pagkukulang at hindi pagtatapat na aming ginagawa, patawarin po ninyo, Panginoon. Tanggapin nawa namin ang communion na merong malinis na puso, pinatawad mo at kinikilala, O God, ang iyong salita sa 1 John 1:9 na pag kinonfess namin ang aming makasalanan, ikaw ay tapat at banal na patatawarin kami at lilinisin kami sa lahat ng aming mga karumihan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad ninyo sa aming lahat. Sige po, hawakan lang po ninyo ang communion at sabay-sabay po tayo na magko-communion ngayong pong araw na ito. Habang tayo patuloy pong nagbubulay-bulay, hinahanap pa rin yung iba sa atin marahil ay iniisip pa ninyo, napakabuti ng Diyos sa akin at ako'y nire-restore niya spiritually. Napakabuti ng Diyos sa akin dahil binibigyan pa rin niya ako ng pagnanais na sundin ang kanyang kalooban. Napakabuti niya pagkaganyan. Kahit hindi pa po natin nagagawa yung kalooban niya, napakabuti niya. Yung desire pa lang na bigyan kanya yung bigyan ka lang ng desire na sundin ang kanyang kalooban, okay na po yun sa simula.
tulungan ka na mangyari yung desire na yon na matupad mo kalooban ng Diyos. Sige po, meron na ba tayong hawak lahat? Yan. Ang sabi ng Bible ay ganito, sa aklat ng unang Korinto chapter 11 verse 23, ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sige po, kainin natin lahat ang tinapay. At matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Inumin po natin, sabay-sabay. Salamat sa Diyos, purihin ang kanyang pangalan. Hallelujah, hallelujah God, hallelujah, hallelujah. Nawa mahanap natin ang pwede nating ipagpasalamat sa Diyos sa kanyang katapatan sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah God, hallelujah. Kung wala na po kayong hawak, itaas po ninyo inyong kamay. Hallelujah. Iwagay-iway muna yan sa Diyos. Iwagay-iway muna yan sa Diyos. Hallelujah. 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 Praise God, hallelujah. Sige po, itaas natin ating kamay muli. Minsan pa, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Ang kagalingan ay tanggapin ninyo sa pangalan ni Jesus. Ang material na pagpapala, tanggapin ninyo sa pangalan ni Jesus. At ang pag-ibig ng Diyos ay sumagala sa inyong puso. At ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay samahan kayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah! Hallelujah! To God be the glory! God bless you po. May announcement tayo. Yan. Yung mga may gusto po, yan pala, ano? Yan muna, ano? May midweek na po tayo doon sa building sa harap ng Save More. Second floor po sa harap ng Save More ay yung dilaw na building na yan ay 6:30 po ang ating gawain yan tuwing Wednesday. Okay? Tapos yung Dawn Watch natin ay gagawin na rin dyan sa building na yan 6 a.m. tuwing Sabado. Amen? 6 a.m. tuwing Sabado. Lahat po tayo ay invited dyan. Lalo na doon sa midweek service, gagawin nating evangelistic service po yan. Yung midweek na yan. So mag-invite kayo ng mga kaibigan ninyo, kaklase ninyo, kaopisina ninyo, at kumare ninyo at kumpare ninyo. Every Wednesday. Meron pang isang announcement. Merong isang activity, Women Arise Conference sa SM, ano po yan? SM Clark, ano? Sa Cinema 6. Sa sinehan po gagawin yan. Women Arise, kung gusto po ninyong maranasan na kayo pala ay tinatawag ng Panginoon o maglilingkod sa Panginoon, tatayo para sa Panginoon, umattend po kayo dyan at itanong nyo sa mga kababaihang nandyan, paano ba ang pag-attend yan? Sa sine po yon sa SM Clark. Okay? Cinema 6. Kailan yon? Sa December 8. December 8 po yan, 9 to 3 p.m. Okay, 9 to 3 p.m. sa SM City Clark, Cinema 6. Merong konting registration. Konti lang. 500 pala. 500 pesos. God bless you po. See you po sa Wednesday doon. Save more. God bless you.